Ningon, nanlaki ang mata ni Maya. Si Jasmine. Ngayon, naintindihan na ni Maya. Ang biglaang pag-viral ng kanilang away video, ang muling pagsikat ni Jasmine malamang ay dahil sa sinaghiyas ng katanyagan na napunta dito matapos ang gulo sa shooting. Tiningnan siya ni Jasmine, isang malamlam ng ngiti ang nasa kanyang labi, walang bakas ng pagkagulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Nandito ka na pala, sabi ni Jasmine, ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng lamig. Alam kong hahanapin mo ako. Alam ni Maya na para makuha ang hiyas, kailangan niyang malaman at matulungan si Jasmine sa kanyang hangarin. Kahit may natitira pang sama ng loob, pinilit niyang kumalma. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Jasmine, kailangan nating mag-usap. Ang simula ng kanilang usapan ay formal at may halong tensyon. Ngunit habang tumatagal, sa mahusay na pagtatanong ni Maya, unti-unting natibag ang pader na itinayo ni Jasmine sa paligid ng kanyang sarili. Nagsimula itong magkwento, hindi bilang ang sikat na si Jasmine Cruz, kundi bilang ang dating insecure na dalagita. Inamin niyang noon pa man ay humahanga na siya sa talino at talento ni Maya. Naiinggit siya dahil tila napakadali para kay Maya na maging mahusay sa lahat ng bagay, habang siya ay kailangang magdoble kayod para lang makasabay. Ang pagkapanalo niya sa dance contest noon, na alam niyang malaki ang naitulong ni Maya, ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may halaga siya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, ngunit kasabay noon ay ang takot na baka mabawi ito sa kanya. Itinuring niyang tunay na kaibigan si Maya, ang nag-iisa niyang karamay noon. Ang madalas niyang pagdadala ng pagkain para kay Maya ay ang kanyang paraan ng pagpapasalamat, kahit hindi niya ito masabi ng direkta. Ang pagnanakaw niya ng ideya ay hindi dahil sa purong kasamaan, kundi dahil sa matinding pressure at takot na bumagsak. Akala niya, dahil matalino si Maya, madali lang itong makakaisip ng bago. Hindi niya lubos na naisip ang sakit na idudulot nito. Ang kahihiyang naranasan niya matapos mabuking sa pangalawang contest at ang paglipat niya ng paaralan ay nag-iwan ng malalim na sugat at pagsisisi sa kanya. Lagi niyang gustong humingi ng tawad kay Maya, ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit hindi niya alam kung paano, at natatakot siyang hindi siya patatawarin nito. Ang pinakamalaki kong hangarin, Maya, sabi ni Jasmine, ang boses ay nanginginig na, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang matagal ko nang gustong gawin, ay ang humingi ng tawad sa iyo. Isang taos-pusong paghingi ng tawad para sa lahat ng nagawa ko. Ang mga salitang iyon, na matagal nang kinimkim sa kanyang dibdib, ay tila isang susi na nagbukas sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang sinaghiyas na kumikinang na parang pilak ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang dibdib. Mabilis itong sinalo ni Maya. Kasabay ng pagkawala ng hiyas, tila kumupas din ang aura ng kasikatan na bumabalot kay Jasmine. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang assistant, tumatawag para ibalita na ang video ng away nila ni Maya ay muling kumakalat online, at maraming bashers ang umaatake kay Jasmine. Sa pag-aakalang si Maya na naman ang may kagagawa nito para lalo siyang pabagsakin, muling bumalik ang galit at hinanakit ni Jasmine. Tiningnan niya si Maya ng masama. Hindi pa pala tayo tapos, sabi niya at mabilis na umalis. Nasayang lang ang sandali ng pag-unawa. Muli, hidwaan na naman ang namayani. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, dumating ang kliyente sa opisina ni Adrian, galit na galit dahil sa bagong kontrobersya ni Jasmine. Gusto na nilang itigil ang buong proyekto. Para hindi na lumaki ang gulo, para maprotektahan si Adrian, at marahil, dahil sa kaunting awa na rin kay Jasmine, nag-alok si Maya na siya na ang personal na hihingi ng paumanhin sa publiko, aakuin ang lahat ng sisi para lamang may salba ang kontrata. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagod sa emosyon ni Maya. Muli siyang nagtungo sa CR ng opisina para mapag-isa. Doon, sa tahimik na sulok, muli siyang napaiyak. At muli, pumasok si Adrian. Hindi na siya nagulat. Inabutan siya nito ng tissue.
Huwag ka nang umiyak, sabi ulit ni Adrian, gamit ang parehong malumanay na tono. Ginawa mo ang tama, maging matatag ka. Ang mga salita, ang boses hindi na mapagkakaila ni Maya ang pagiging pamilyar nito. Si Adrian nga kaya ang lalaki sa kanyang nakaraan. Ngunit bago pa siya makapagtanong, umalis na si Adrian. Pag-uwi ni Maya, pagod at gulong-gulo, laking gulat niya nang makita si Miguel na naghihintay sa labas ng gate ng kanilang bahay. Mukhang malungkot ang dalaga, kaya't sinubukan niyang pasayahin ito. Nagdala siya ng paborito nitong dirty ice cream, queso flavor. At muli, lumabas ang mga salitang hindi niya kontrolado, ngunit sa pagkakataong ito, tila may katotohanan na ring kasama. Huwag ka nang malungkot, mahal. Nandito lang naman ako palagi para sa iyo. Palagi kitang aalagaan, pangako. Ang mga salitang iyon, eksaktong mga salita na sinabi ng lalaki sa CR noon. Napatingin si Maya kay Miguel. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Miguel, siya ba ang lalaking iyon? O baka naman si Adrian? O pareho silang nagsasabi ng mga pamilyar na salita? Ang kanyang isipan ay naging isang magulong palaisipan na walang malinaw na kasagutan. Ang mga panaginip ni Maya ay lalo pang naging surreal. Sa isang panaginip, nakita niyang parehong nasa CR sina Adrian at Miguel, parehong nagsasalita ng mga pampalubag loob. Tapos, pareho silang lumapit at hinalikan siya. Nagising siyang humihingal at nalilito. Kasabay nito, isang malakas na sigaw mula kay Tita Elena ang gumising sa buong bahay. Nagmamadaling lumabas sina Maya at Nico. Nakita nila si Tita Elena na nakatayo sa harap ng malaking mapa ng Pilipinas, hawak ang tagahanap ng sinaghiyas na nanginginig. May kulang pa. Isa na lang, sigaw ni Tita, bakas ang matinding pag-aalala. At ito pa ang pinakadelikado sa lahat, ang hiyas ng alaala. Ang sinumang mapasukan nito ay hindi lang basta mawawalan ng alaala, kundi unti-unti niyang makakalimutan ang lahat, pamilya, kaibigan, pati na ang sarili niyang pagkatao. Hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa isipan ng lahat at mamatay sa kalungkutan. Ang karayom ng tagahanap ay umikot ng mabilis bago huminto, nakaturo sa isang maliit at tila walang pangalang isla sa karagatan ng Palawan. Mabilis na gumuhit ng bilog si Tita Elena sa mapa gamit ang isang espesyal na tisa. Kailangan nating magmadali, bago pa may mabiktima ang hiyas na iyon. Kinaumagahan, handa na ang buong team sina Maya, Nico, Bea, at ang barkada ni Nico para sa mapanganib na misyon. Ngunit paglabas nila ng bahay, sino pa ba ang naghihintay kundi si Miguel, nakangiti sakay ng kanyang motor. Tila may GPS ito na nakatutok kay Maya. Saan ang lakad, mahal? Hatid na kita, alok ni Miguel. Walang nagawa si Maya kundi ang sabihin ang kanilang pupuntahan. Agad na nag-volunteer si Miguel na sumama. Sa isip niya, ito na ang chance para makasama si Maya sa isang malayong lugar, walang Adrian na istorbo. Ngunit ang kanyang pag-asa ay agad na naglaho nang makita niya sa pier sina Nico at ang maingay na tropa nito. Wala nang solo moment. Pagdating sa isla, na may magandang dalampasigan ngunit halatang hindi madalas puntahan ng turista, agad na nagtakbuhan at naglaro sa buhangin sina Nico at mga kaibigan niya, hindi alintana ang panganib na kanilang hinaharap. Si Maya naman ay abala sa pagtingin sa signal ng tagahanap na mahina pa rin. Nakita ni Miguel ang pagkakataon, hinayla niya si Maya palayo sa grupo. Dinala niya si Maya sa isang maliit na tindahan ng mga souvenir na gawa sa kawayan at mga kabibe. Doon, napako ang tingin ni Miguel sa isang silver na kwintas na may pendant na korteng maliit na baso ng halo-halo. Kumpleto sa mga makukulay na sahog. Ito, sabi ni Miguel, kinuha ang kwintas. Para maalala mo tong adventure natin. Regalo ko sa iyo. Ang simpleng gesture na iyon ay nagbigay ng ngiti sa mga labi ni Maya. Kinuha niya ang kwintas at isinuot. Ito ang unang pagkakataon na may nagregalo sa kanya ng alahas, na hindi galing sa pamilya niya. Salamat, Miguel. Mabilis na inilahad ni Miguel ang kanyang palad.
Asan na yung akin? Pabirong tanong niya. Napatawa si Maya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang keychain na hugis milk tea na nabili niya kamakailan at iniabot kay Miguel. Eto, bagay sa motor mo. Parang batang tuwang-tuwa si Miguel sa natanggap na keychain. Agad niya itong ikinabit sa susi ng motor at ipinagmalaki pa kina Nico at Bea. Kita nyo, mahal na talaga ako ni Maya. Napailing na lang si Maya, natatawa sa kakulaitan ni Miguel. Ngunit hindi niya may kakaila ang saya at kilig na nararamdaman. Lumingon siya kay Bea. Alam mo, Bea, hindi ko ma-explain, pero parang ang gan-gan ng pakiramdam ko kapag kasama ko si Miguel. Parang matagal ko na siyang kilala. Hay nako, Maya, sagot ni Bea. Focus muna tayo sa misyon, okay? Mamaya na yang mga feelings na yan. Sakto namang biglang tumunog ng malakas ang tagahanap. May malakas na signal na nagmumula sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan. Mabilis silang tumakbo patungo roon. Nakita nila ang isang babae, umiiyak habang yakap ang isang luma at punit-punit na teddy bear. Naglakad ito patungo sa tubig, at buong lakas na inihagis ang teddy bear sa dagat. Sa sandaling lumubog ang laruan, isang kulay ubing liwanag ang kumislap mula sa ilalim ng tubig bago ito mabilis na naglaho. Yun na yun. Ang hiyas ng alaala, sigaw ni Maya at walang pag-aalinlangang tumalon sa tubig para hanapin ito. Sumunod agad si Miguel, kahit patakot siya sa malalim na tubig at hindi siya marunong lumangoy. Gusto niyang protektahan si Maya. Ngunit dahil sa lakas ng alon at madulas, nabato sa ilalim, nadulas siya at tuluyang lumubog. Akala ni Maya ay nagbibiro lang si Miguel para kunin ang atensyon niya. Ngunit nang hindi na ito lumitaw at nakita niyang palutang-lutang na lamang ito, doon siya nataranta. Mabilis siyang lumangoy pabalik, sinisid si Miguel, at buong hirap na hinayla ito papunta sa pampang. Tinulungan siya ni Bea at Nico. Mabuti na lamang at nasagip nila si Miguel bago ito tuluyang malunod. Matapos ang ilang minutong pagkapor, na si Bea ang gumawa dahil hindi alam ni Maya kung paano, dahan-daang nagkamalay si Miguel, umuubo ng tubig dagat. Nang makita ni Miguel ang nag-aalalang mukha ni Maya na nakadungaw sa kanya, at nang maalala niyang niligtas siya nito, isang mas malalim na damdamin ang nabuo sa kanyang puso. Ito na marahil ang tunay na pag-ibig, hindi na lang basta epekto ng gayuma. Dahan-dahan siyang bumangon, hinawakan ang pisngi ni Maya, at tinitigan ito sa mata. Dahan-dahan siyang yumuko, handa nang ibigay ang halik na pinipigilan ng tadhana. At sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Maya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang halik. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang malamig na hangin ang tila umihip sa pagitan nila. Sabay silang napadilat. Ang pagmamahal at pagnanasa sa kanilang mga mata ay biglang nawala, napalitan ng pagtataka, pagkalito, at distansya na parang dalawang estranghero silang biglang nagising sa isang panaginip. Sabay silang napaatras mula sa isa't isa, nagtatanong ang mga mata. Sakto namang dumating ang iba pa nilang kasama. Nakita nila ang kakaibang kilos ni Maya at Miguel. Anong nangyari? Tanong ni Nico. Napansin ang pagbabago sa dalawa. Tiningnan niya ang tagahanap na tahimik na, tapos ang dagat. Bigla siyang napaisip, teka, yung hiyas ng alaala. Sabi ni tita, nagbubura ito ng alaala ng pag-ibig. Baka, lumapit ang matandang may-ari ng souvenir shop na nakarinig sa usapan. Alam nyo, mga iya, ay ho, sabi niya. Marami talagang pumupunta dito para magtapon ng mga bagay na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga dating kasintahan. Pagkatapos daw nilang gawin yun, parang nabubura sa isip nila yung tao. Biglang naalala ni Nico ang kwintas na halo-halo at ang keychain na milk tea. Patay, baka nahulog nila yung mga regalo nila sa dagat nung nagligtas si ate kay Kuya Miguel. Kung ganoon nga, ang namumuong pag-ibig sa pagitan nila ay nabura ng hiyas. Ibig sabihin, walang pipigil kay Maya na mapunta kay Adrian. Hindi pwede, naisip ni Nico. Hindi patas kay Kuya Miguel.
Nagpasya siyang hanapin at ibalik ang mga nahulog na gamit. Habang naghahanda si Nico ng kanyang improvised na diving gear, goggles at isang malaking bato para pampabigat, biglang napahawak si Miguel sa kanyang ulo, sumigaw sa sakit, at muling nawalan ng malay. Nagkataon namang si Jasmine ay nasa isla rin pala, sinundan niya si Miguel. Nakita niya ang nangyari at mabilis na tumulong. Nang magkamalay si Miguel, tiningnan niya si Jasmine. Naalala niya ito. Hindi man malinaw, pero may bahagi ng kanyang alaala tungkol kay Jasmine ang hindi nabura. Nagulat si Jasmine nang makilala siya ni Miguel. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang kabataan. Samantala, si Maya ay naglalakad mag-isa sa kabilang bahagi ng isla, masayang ka-text si Adrian, walang kaalam-alam sa nangyayari. Sa ilalim ng maalon na dagat, hirap na hirap si Nico sa paghahanap. Ngunit sa wakas, nakapa niya ang dalawang maliliit na bagay na magkakabuhol sa buhangin, ang kwintas at ang keychain. Nang iaangat ni Nico ang mga ito mula sa tubig, sabay na napahawak sa kanilang mga ulo sina Maya, na biglang napatigil sa pagte-text, at si Miguel, na napabitaw sa kamay ni Jasmine. Isang matinding hilo ang kanilang naramdaman. At parang isang flash flood, bumalik lahat ng alaala ang Gayuma. Ang mga away, ang pagligtas, ang muntik ng halik, ang pagmamahal na nagsisimula ng mamuo. Napalingon si Maya at nakita si Miguel na kasama si Jasmine, nagtatawanan. Isang matinding selos at sakit ang kanyang naramdaman. Hindi niya napigilan ang sarili, tumakbo siyang palayo, umiiyak. Nang mapag-isa siya, tinanong niya ang sarili. Bakit siya nasasaktan? Bakit siya nagseselos? Ang sagot ay malinaw na, mahal na niya talaga si Miguel. Muling sinundan ni Maya at Nico ang tagahanap. Bumalik sila sa lugar kung saan itinapon ang teddy bear. Ngayon, ang signal ay malakas ngunit hindi nakaturo sa isang lugar, kundi tila nanggagaling sa buong paligid sa mga plastik na bote, mga supot ng chichirya, mga basurang naanod sa pampang. Doon naisip ni Maya ang teorya niya. Ang dagat, sabi niya. Hindi ito basta nagbibigay ng kapangyarihan, nagpaparusa ito. Nagagalit ito dahil sa mga basura. Kaya binubura nito ang masasayang alaala ng pag-ibig ng mga taong nagkakalat dito. Nagkatinginan sila. Kung tama si Maya, ang paraan para makuha ang hiyas ay ang pagpapakita ng paggalang sa dagat sa pamamagitan ng paglilinis nito. Tinawag nila ang lahat, pati na si Miguel, na humingi na ng paumanhin kay Jasmine at ipinaliwanag ang sitwasyon. Buong maghapon silang nagtulungan sa paglilinis ng dalampasigan. Tinanggal nila ang lahat ng basura, ibinukod ang mga pwede pang i-recycle. Nang ang dalampasigan ay malinis na muli, kasabay ng paglubog ng araw, isang napakagandang hiyas ng alaala na kulay ube, kumikinang ng maliwanag, ang dahan-daang lumutang mula sa tubig at huminto sa harap ni Maya. Ang huling hiyas ay nabawi na. Natapos na ang kanilang misyon sa paghahanap ng mga sinag-hiyas. Ngunit ang mas mahalagang natuklasan ni Maya ay ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Ang pag-ibig niya kay Miguel ay totoo, hindi na ito produkto ng mahika, kundi isang damdaming umusbong mula sa kanilang mga pinagdaanan. Sa biyahe pauwi sakay ng ferry, buong tapang na ikinwento ni Maya kay Miguel ang tungkol sa misteryosong lalaki sa CR, ang kanyang mga pagdududa at pagkalito sa pagitan ni Miguel at Adrian. Ngayon, handa na siyang talikuran ang nakaraan at harapin ang kasalukuyan kasama siya. Tahimik na nakinig si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Maya. Kinabukasan, nang ibalik ni Nico ang kwintas na halo-halo, masayang isinuot ito muli ni Maya. Nang silang dalawa na lamang ni Miguel ang naiwan sa sala, walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ang nag-usap. Naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at katotohanan, ang halik na naantala sa dalampasigan. Bumalik sila sa Maynila na tila nasa alapaap. Hindi sila mapaghiwalay, laging magkadikit, na parang mga bagong kasal na nasa honeymoon stage. Ngunit sa kabila ng kaligayahan,
may isang bagay na bumabagabag pa rin kay Maya. Ang pinagmulan ng pag-ibig ni Miguel ay ang gayuma. Gusto niyang siguraduhin na ang pagmamahal nito ngayon ay hindi na naiimpluwensyahan ng anumang mahika. Muli siyang lumapit kay Tita Elena, hindi para humingi ng saklolo, kundi para humingi ng tulong sa paggawa ng kontra gayuma. Ang lunas sa tiyan ng pag-ibig. Gusto ko pong siguraduhin, tita, na mahal niya ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa bisa ng tiyaa, paliwanag ni Maya. Nakita ni Tita Elena ang determinasyon sa mga mata ng pamangkin. Tumango siya. Sige, hiha. Ngunit ito ang babala ko sa iyo, buburahin ng kontra gayuma ang lahat ng epekto ng gayuma, pati na ang mga damdaming kasabay nitong nabuo dahil sa mahika. Handa ka ba sa posibleng kahinatnan? Huminga ng malalim si Maya. Ito ang kailangan nilang gawin para sa isang tunay na simula. Opo, tita. Handa po ako. Maingat na inihanda ni Tita Elena ang isang maliit na prasko na naglalaman ng isang likidong kulay berdeng esmeralda. Iniabot niya ito kay Maya na may kasamang huling habilin. Gamitin mo ito ng may pag-iingat. Kinagabihan, dala ang maliit na prasko ng kontra gayuma, nagtungo si Maya sa bahay ni na Miguel, ang puso niya ay kumakabog sa kaba at pag-aalinlangan. Malugod siyang sinalubong ni Tito Benjo, na tila anak na ang turing sa kanya. Naging masaya at maingay ang kanilang hapunan, puno ng tawanan at kwentuhan. Pilit na nagpapakasaya si Maya, ngunit ang kanyang isip ay nasa misyong kailangan niyang gawin. Nagdahilan siyang kukuha ng yelo sa kusina. Doon, sa katahimikan, inilabas niya ang prasko. Ang plano, magpatak ng ilang patak sa baso ng juice ni Miguel. Ngunit sa sobrang kaba, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sakto namang sumigaw si Tito Benjo mula sa sala, Maya. Anak, pakikuha naman ng isa pang bote ng lambanog dito. Sa gulat ni Maya, lalo siyang nanginig at nabitawan niya ang prasko. Ito ay tumilapon at bumagsak hindi sa sahig, kundi sa loob mismo ng malaking tapayan ng lambanog na nakahanda sa mesa sa kusina. Naku po! Nasabi na lang ni Maya sa sarili. Mabuti na lamang at hindi siya nakita ni Tito Benjo, na pumasok pa sa kusina para tulungan siyang buhatin ang mabigat na tapayan ng alak palabas. Naalala ni Maya ang sinabi ni Tita, sa unang iinom lang tatalab ang mahika. Kailangan lang niyang siguraduhin na hindi si Miguel ang unang iinom. Ngunit si Tito Benjo, dahil sa sobrang saya at sigla, ang siyang unang kumuha ng baso at nagsalin para sa sarili. Oh, mga kasama, tagay tayo sa bagong pag-ibig, sabi niya at walang atubiling ininom ang isang buong baso ng lambanog na may halong kontra gayuma. Pinanood ni Maya si Tito Benjo nang may kaba. Lumipas ang ilang segundo, walang nangyari. Mukhang normal lang si Tito Benjo. Nakahinga ng maluwag si Maya. Siguro, masyadong matapang ang lambanog kaya nawala ang bisa, naisip niya. Kung ganito ang gusto ng tadhana, siguro, hayaan ko na lang munang mahalin ako ni Miguel dahil sa gayuma. Itinabi niya muna ang plano. Subalit, ilang sandali pa, biglang napahawak si Tito Benjo sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga at namutla. Teka, parang, sumama ang pakiramdam ko, sabi niya bago ito nang hina at kinailangang alalayan ni Miguel papunta sa kwarto nito para magpahinga. Kinagabihan, matapos matiyak na maayos na ang kalagayan ni Tito Benjo, natulog si Miguel na may kakaibang pakiramdam. Napanaginipan niyang muli ang kanyang ina, si Isabela Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang malinaw ang mukha nito, narinig pa niya itong nagsasalita, binabanggit ang mga alaala ng kanyang kabataan. Nagising si Miguel na puno ng tuwa. Tumakbo siya sa kwarto ni Tito Benjo. Tito, naalala ko na si Mama. Malinaw na malinaw. Ngunit ang reaksyon ni Tito Benjo ay hindi saya, kundi pagkabahala at pagkalito. Sa kabilang banda, si Maya naman ay nanaginip din. Muli siyang nasa CR ng high school. Ngunit ngayon, malinaw niyang nakita ang mukha ng batang lalaki na umaalo sa kanya. Ang mga mata, ang ngiti, walang duda. Si Miguel iyon noong bata pa.
Nagising si Maya na halos tumalon ang puso. Si Miguel pala. Siya ang matagal na niyang hinahanap. Kailangan niyang makumpirma ito. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa bahay ni na Miguel. Pumasok siya ng dahan-dahan sa kwarto ni Miguel, nagbabaka sakaling makakita ng lumang litrato. Sakto namang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Miguel, nakatapis lamang ng tuwalya. Muli, sigawan at hiyaan ang nangyari. Nang mahimasmasan sila at makapagbihis si Miguel, ipinaliwanag ni Maya ang dahilan ng kanyang pagpunta. Naghalungkat si Miguel sa mga lumang gamit at nakakita ng ilang kupas na litrato. Eto lang ang meron ako, pero, iniabot niya ito kay Maya. Tama nga, may mga litrato siya noong bata, ngunit karamihan ay malabo o nakatalikod. Hindi ko alam bakit ang konti, sabi ni Miguel. Ikinwento ni Maya ang panaginip niya. Ikinwento rin ni Miguel ang tungkol sa panaginip niya kay Isabela at ang pag-alala niya sa pangalan nito. Muli nilang sine-arch ang pangalan online. Muling lumabas ang impormasyon tungkol sa pagiging artista nito at sa kanyang pagkamatay. Kasabay nito, muling sumakit ng matindi ang ulo ni Miguel. Mas marami at mas malilinaw na mga imahe ang nag-flash sa kanyang isipan, ang ina niya sa isang entablado, kumakanta. Ang ina niya na masayang kasama ang isang lalaki sa isang party, ang lalaking iyon, kamukang kamukha ni Tito Benjo. Hindi, imposible. Pero ang mga sumunod na imahe, isang marangyang bahay, ang lalaking iyon na may kasamang ibang babae at mga anak, ang direktor na hinanap nila kahapon. Sino ba talaga ang ama niya? Puno ng pagkalito, nagpasya silang muling puntahan ang bahay ng direktor. Ngunit gaya ng dati, itinanggi sila nito, mas galit pa nga ngayon. Hindi ko nga kayo kilala. Umalis na kayo. Habang nagmomotor pa uwi, gulong-gulo ang isip ni Miguel. Ang sakit ng ulo ay parang martelyong pumupukpok sa kanyang sintido. Ang mga alaala ay nagpapatong-patong na parang sirang pelikula, ang masayang pamilya nila noon, ang gabi ng kaarawan niya, ang lasing na lalaki, ang pag-aaway, ang putok ng baril, ang mga sigawan, ang pag-iyak ng ina niya, ang pag-alis nila sa dati nilang bahay, ang pagtawag sa kanya na, anak ng kriminal, ang laging malungkot na mga mata ni Tito Benjo. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya napansin ang pulang ilaw ng traffic light at ang humantong truck sa kanyang harapan. Isang malakas na pagbangga ang humanig sa kanya. Ang impact ng banggaan, kasama ng puwersa ng mga nag-uumpugang alaala, ang tila naging huling piraso ng puzzle. Sa isang iglap, na parang binuksan ang isang dam, bumuhos ang lahat ng nawawalang alaala sa kanyang isipan. Malinaw na ngayon ang lahat. Naalala niya ang kanyang tunay na ama, hindi ang direktor, kundi ang lalaking laging nasa tabi niya, si Tito Benjo. Naalala niya ang totoong nangyari noong gabi ng Bar Ilan, ang pagtatanggol ng kanyang ama sa kanyang ina mula sa isang abusadong sikat na artista. Naalala niya ang pagbabaluktot ng media sa katotohanan. Naalala niya ang walang tigil na pangungutya na dinanas niya sa eskwelahan. Naalala niya ang pinakamasakit ang araw na sinabi sa kanya ni Tito Benjo na ang kanyang ina ay namatay sa isang aksidente. Ngayon, alam na niya ang totoong dahilan, ang walang habas na paghahabol ng mga reporter. At naalala niya ang sinabi ni Tita Elena tungkol sa pampalimot. Ang kanyang ama ay hindi nawala, nagbago ito ng pagkatao para lamang maprotektahan siya. Ang sakripisyo, ang pag-ibig, ang sakit, galit, sakit, at pagmamahal ang naghahalo sa kanyang puso. Kahit may mga gallows at pasa mula sa aksidente, tumayo siya at tumakbo pa uwi. Hindi na niya ininda ang sakit. Kailangan niyang harapin ang kanyang ama. Pagdating sa bahay, dinatnan niya si Tito Benjo na nakaupo sa sala, hawak ang kupas na litrato ni Isabela, umiiyak ng tahimik. Alam na nito. Bakit? Tanong ni Miguel, ang boses ay basag sa emosyon. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ng ama. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Bakit niyo ako hinayaang mabuhay sa kasinungalingan? Hindi lumaban si Tito Benjo. Tumingala lamang ito, ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Patawad, anak, patawad.
Tinitigan ni Miguel ang kanyang ama. Ang lalaking ito, na halos buong buhay niya ay kilala niya lamang bilang isang mapagmahal na tiyuhin. Ngayon niya nakikita ang bigat ng pasanin na dinala nito ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Ang sakripisyo, ang pagtitiis, ang pagmamahal na hindi kailanman nagbago, kahit nagbago pa ang anyo at pangalan. Binitawan ni Miguel ang kwelyo ng ama. Nawala ang galit. Ang natira ay ang pag-unawa at ang pagmamahal na mas malalim pa kaysa dati. Lumuhad siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Sa gitna ng kanilang mga hikbi, sa wakas, nagsimula ang kanilang tunay na paghihilom. Habang unti-unting naghihilom ang sugat ng nakaraan sa pamilya ni Miguel, si Maya naman ay nahaharap sa sarili niyang pagtutuos. Naunawaan na niya ang buong kwento, ang papel ng mahika, ng tadhana, at ng mga lihim sa kanilang pag-iibigan. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng isang mahalagang desisyon. Kinabukasan, muli niyang pinuntahan si Miguel. Dala niya ang tsaang pampagaling at ang natitirang kontra gay uma. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay nito. Buong katapatan niyang ipinaliwanag ang lahat ang kanyang pagiging babaylan, ang aksidenteng pagkatapon ng gay uma, ang kanyang mga pag-aalinlangan, at ang kanyang huling desisyon. Miguel, sabi niya, ang mga matay nakatitig sa kanya. Mahal kita. At alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin, kahit na nagsimula ito sa mahika. Pero ayokong mabuhay tayo na may duda, na hindi natin alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Inilahad niya ang prasko ng kontra gay uma. Gusto kong bigyan kita ng pagkakataong pumili ng malaya. Inumin mo ito. Burahin natin ang lahat ng epekto ng gay uma. At tingnan natin kung ano ang matitira. Hinawakan ni Miguel ang prasko. Tinitigan niya ito, tapos ay tumingin kay Maya. Nakita niya ang pag-asa, ang takot, at ang pagmamahal sa mga mata nito. Alam niyang ito ang tamang gawin. Para kay Maya, para sa kanilang dalawa. Mahal din kita, Maya, sabi niya ng may sinseridad. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, hindi magbabago yun. At buong tapang niyang ininom ang laman ng prasko. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa katawan ni Miguel, kasabay ng paglaho ng mga matitinding damdamin na dulot ng gay uma. Ang mga alaala ng pagkahumaling ay nanatili, ngunit ang puwersa sa likod nito ay nawala. Nang tumingin siyang muli kay Maya, ang nakita niya ay ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kabutihan nito, sa tapang nito, sa pagiging siya. Ngunit ang apoy ng gay uma ay wala na. Ang natira ay isang mainit na pagtingin, paggalang, at marahil, isang pagmamahal na kailangan pang muling tuklasin at palagwin. Ngunit sa mata ni Maya, ang nakita niya ay ang pagkawala ng ningning ng pagsinta sa mga mata ni Miguel. Ang init ay napalitan ng pag-aalinlangan. Maya, nahihirapang sabi ni Miguel, pasensya na, pero, hindi ko na maramdaman yung dati. Hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang tingnan si Maya na nasasaktan. Tumayo siya. Siguro, kailangan muna natin ng oras. At mabigat ang mga paa, lumabas siya ng silid, iniwan si Mayang durog ang puso, tahimik na umiiyak. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kalungkutan para kay Maya. Nagkulong siya sa kanyang silid, tinatanggihan ang pagdamay ni Bea at Tita Elena. Pakiramdam niya, sinubukan niyang gawin ang tama, ngunit kabiguan pa rin ang kanyang napala. Si Miguel naman ay nalilito. Mahal niya si Maya, sigurado siya roon. Ngunit ang pagkawala ng matinding bugso ng damdamin na dulot ng gay uma ay nag-iwan sa kanya ng isang malaking tanong, paano magmahal ng walang mahika? Paano niya maipaparamdam kay Maya ang pagmamahal na nararapat dito? Sa gitna ng kanyang pagkalito, muli siyang napalapit kay Jasmine, na laging handang makinig sa kanya bilang isang kaibigan. Ang balita ng kanilang pagiging malapit ay muling nakarating kay Maya, lalo pang nagpabigat sa kanyang kalooban. Doon na pumasok muli si Adrian. Hindi bilang boss, kundi bilang isang kaibigan, sa paningin ni Maya. Pilit niyang pinasigla si Maya, binigyan ng mga bagong hamon sa trabaho.
Pinilit ni Maya na maging malakas. Nagpaganda siya, nagsuot ng mag-agarang damit, nagtrabaho ng husto. Gusto niyang ipakita kay Miguel na kaya niyang mabuhay nang wala ito. Ngunit sa loob-loob niya, nasasaktan pa rin siya. Isang hapon, muli siyang niyaya ni Adrian na mag-relax. Dinala niya ito sa archery range. Sa pagtuturo ni Adrian, nakaramdam si Maya ng panibagong sigla. Nang makatama siya sa target, sa sobrang tuwa ay nayakap niya si Adrian. Ngunit mabilis din siyang nahiya. Sa pangalawang subok, napunit ang kanyang damit. Muling kahihiyan. Sakto namang tumawag si Bea. At ang balita ni Bea ang tuluyang nagpaguho sa pag-asa ni Maya. Nakita niya sina Miguel at Jasmine na magka-holding hands habang nanunood ng sine. Hindi na kinaya ni Maya. Umiyak siya ng umiyak, hindi na alintana kung nasaan siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, isang ideya ang sumibol. Isang ideya na hindi lamang para sa trabaho, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sa huling presentasyon, hindi na siya nag-focus sa pagiging perpekto o sa pagpapabilib. Ikinwento niya ang kanyang sariling paglalakbay, ang pag-ibig na pinangarap, ang sakit ng pagkawala, ang hirap ng pagbangon, at ang pag-asang muling makapagsimula. Ang kanyang presentasyon ay puno ng emosyon, ng katotohanan, ng kahinaan at kalakasan. Naantig ang lahat, pati na ang mga kliyente. Ngunit sa huli, ang pinili pa rin ay ang planong mas praktikal. Hindi na dinamdam ni Maya ang pagkatalo sa trabaho. Ang mahalaga ay nailabas niya ang kanyang saloobin. Pag-uwi, sinubukan niyang magsulat online, isang pamamaalam sa nakaraan. Ngunit ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya kay Miguel. Muli siyang napaiyak hanggang sa makatulog sa harap ng laptop. At muli, sa kanyang pagtulog, isang pamilyar na presensya ang kanyang naramdaman. Isang mainit na kamay ang umalalay sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang binuhat at inihiga sa kama. At bago siya tuluyang mahimbing, nakita niya ang isang anino na may kumikinang na puting pakpak na tahimik na lumabas sa kanyang bintana. Si Adrian. Ngunit hindi bilang boss o kaibigan. Bilang isang tagapagbantay. Si Adrian, ang diwata ng pag-ibig, ay nakatayo sa ulap, pinagmamasdan ang mundo sa ibaba. Naalala niya ang mga siglong nagdaan, ang kanyang tungkuling pag-ugnayin ang mga kaluluwang itinakda para sa isa't isa gamit ang kanyang mahiwagang pana. Ngunit siya mismo ay hindi kailanman nakaranas ng pag-ibig na kanyang ipinagkakaloob. Hanggang sa makilala niya si Maya. Ang dalagang mortal na nagpatibok sa kanyang pusong malaon ng natutulog. Ang pagmamasid sa kanya mula sa malayo, ang pag-aalaga ng palihim, ang pag-usbong ng isang damdaming ipinagbabawal para sa isang tulad niya. Ang pag-ibig niya kay Maya ang nagtulak sa kanya na suwayin ang utos ng tadhana noon, na naging dahilan ng kanyang mahabang pagkakakulong. At ngayong malaya na siya, muli siyang nasasaktan dahil nakikitang hindi pa rin maligaya ang babaeng kanyang minamahal. Nang makita niyang muling iniwan ni Miguel si Maya, nagpa siya si Adrian. Hindi na siya mananahimik, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, hindi para ipilit ang sarili, kundi para subukang patunayan na siya ang mas karapat-dapat. Kinaumagahan, tinawagan niya si Maya tungkol sa pangalawang pagkakataon mula sa kliyente. Tinulungan niya itong magtagumpay sa proyekto. Inaya niya itong mag-ice skating, isang eksenang muling nakita ni Miguel at nagdulot ng selos dito. Muntik na silang maghalikan, ngunit umiwas si Maya. Pagkatapos, narinig niya ang pag-uusap ni Maya at Miguel tungkol sa kanilang pagkikita. Doon na siya gumawa ng isang mapanganib na kasunduan sa mga nakatataas na Diyos. Bigyan ninyo ako ng 48 oras, pakiusap niya. Kung sa loob ng panahong iyon ay mapapaibig ko si Maya ng kusa, payagan ninyo kaming magsama. Kung mabaygo ako, tatanggapin ko ang parusa, hindi na ako kailanman makakabalik sa mundo ng mga tao. Isang sugal na ang taya ay ang kanyang pagkadyos at ang kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na ang puso ni Maya ay nakapili na. Habang si Adrian ay naghahanda para sa kanyang huling pagsubok, si Maya naman ay abala sa paghahanda para sa pagkikita nila ni Miguel.
Muli niyang isinuot ang kwintas na halo-halo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nang matagumpay niyang may presenta ang kanyang bagong plano sa kliyente, taos-puso siyang nagpasalamat kay Adrian. Ito na sana ang pagkakataon ni Adrian para umamin. Ngunit nang akma niyang hahawakan ang kamay ni Maya, hinawakan nito ang kwintas sa kanyang leeg. May importante po akong pupuntahan bukas, sabi ni Maya, ang ngiti ay para kay Miguel. Nagpaalam ito kay Adrian, iniwan itong bigo at desperado. Wala nang oras. Kailangan niyang gamitin ang huling alas niya. Gabi, lihim siyang nagtungo sa tiyan ni Tita Elena. Alam niyang naroon ang pinakamalakas na gayuma. Ngunit naghihintay si Tita Elena. Alam ko ang pakay mo, Diwata, sabi nito. Naglaban sila ng mahika. Mas malakas si Tita Elena, ngunit sa isang saglit ng pagka-distract, dahil kay Nico, nagawang mapatulog ni Adrian si Tita Elena gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakuha niya ang isang maliit na bote ng purong gayuma. Nagbalik siya sa bahay ni Maya. Habang mahimbing itong natutulog, lumapit siya. May pag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit nanaig ang desperasyon. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang kumikinang na likido sa natutulog na dalaga. Sa isang iglap, ang imahe ni Miguel sa isipan ni Maya ay nabura at napalitan ng mukha ni Adrian. Nagising si Maya kinaumagahan na may ngiti sa labi at saya sa puso. Naalala niyang may napaka-espesyal siyang date ngayon. Inihanda niya ang kanyang pinakamagandang damit. Ngunit sino nga ba ang kanyang kadate? Medyo malabo ang mukha sa kanyang isipan. Sakto namang tumawag si Adrian. Sa tunog pa lang ng boses nito, biglang lumino ang lahat si Adrian pala. Ang gwapo, mabait, at matagumpay niyang boss. Nakalimutan niya ng tuluyan si Miguel at ang kanilang usapan. Buong araw siyang inasikaso ni Adrian. Nag-fine dining sila, nagsayaw, nagkwentuhan. Si Maya ay tila nasa isang panaginip, nahuhulog ng husto sa lalaking nasa harap niya, hindi alam na ito'y dahil sa mahika. Samantala, si Miguel ay mag-isang naghihintay sa ilalim ng puno sa kanilang dating eskwelahan. Lumipas ang mga oras, walang Maya na dumating. Tinawagan niya ito, ngunit hindi sumasagot. Sakto namang sa restaurant kung nasaan sina Maya, natapilok ito dahil sa taas ng kanyang takong. Nahulog ang cellphone niya at namatay. Hindi niya natanggap ang tawag ni Miguel. Pag-uwi ni Maya, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ngunit may maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali, may kulang, may nakalimutan siyang mahalaga. Si Miguel naman, sa sobrang sakit ng pagkabigo, nagpa siya nang umalis ng Maynila. Kinaumagahan, nang itanong ni Nico kung kumusta ang date niya, kay Kuya Miguel, doon lang naalala ni Maya ang lahat. Si Miguel. Ang usapan nila. Ang paglimot niya. Natarante siya. Kailangan niyang habulin si Miguel. Ngunit tumawag si Adrian, kailangan daw nilang umalis agad para sa isang business trip sa Cebu. Walang nagawa si Maya kundi sumama, mabigat ang kalooban. Sa kanyang pag-alis, hindi niya alam na si Miguel ay nasa bus terminal lang sa di kalayuan, paakay na ng bus papuntang probinsya. Muli, nagkasalisi sila. Bago umalis, nagpaalam si Miguel kay Jasmine. Muling umamin si Jasmine ng pag-ibig, handa raw siyang sumama kay Miguel kahit saan. Ngunit magalang na tumanggi si Miguel. Ang puso niya, kahit nalilito, ay para pa rin kay Maya. Nagsimula si Miguel ng bagong buhay sa probinsya, tumutulong sa mga tao bilang delivery rider. Ang kanyang kabutihan ay napansin ng media. Sa isang interview, naikwento niya ang tungkol sa isang masamang babae na nanakit sa kanya, na naging dahilan kaya siya mas naging matulungin sa kapwa. Ang interview na ito ay narinig ni Maya sa radyo habang nasa kotse sila ni Adrian papuntang Cebu. Sa sobrang galit, nasigawan niya ang radyo, na naging dahilan ng biglaang pagpreno ni Adrian at pagkadugo ng ilong ni Bea. Napilitan silang dumaan sa ospital. At sa ospital na iyon, muling nag-cross ang landas ni Maya at Miguel sa tapat ng CR.
Nagkasagutan sila nang hindi nalalaman na sila ang pinag-uusapan. Nang magkita sila sa labas, doon lang nila nalaman. Sa galit, sinugod ni Maya si Miguel. Tumakbo si Miguel palayo. Sa Cebu, naghanda si Adrian para sa kanyang proposal. Ngunit bago ito mangyari, kinausap siya ni Jasmine, na sumunod pala sa Cebu, pinayuhan siyang hayaan si Maya na makinig sa puso nito. Nag-propose pa rin si Adrian. Dahil sa gayuma, pumayag si Maya, ngunit umiiyak. Doon naintindihan ni Adrian hindi ito ang tunay na kaligayahan. Hinubad ni Maya ang singsing, tumakbo palayo kasama si Bea. Nalaman nilang paakay na ng ferry si Miguel. Hinabol nila ito. Naubusan sila ng gasolina, tumakbo, sumakay ng truck. Sa tulong ng fans ni Jasmine, na nag-livestream, naharang nila si Miguel sa pier. Sinubukang magpaliwanag ni Maya, ngunit nakita ni Miguel ang bakas ng singsing. Muli, akala niya'y tinanggap ni Maya si Adrian. Tumakbo na naman siya palayo. Hinabol siya ni Maya hanggang sa dulo ng pier. Doon, nagkaroon sila ng pagkakataon. Nagpaliwanag si Maya, ngunit nang magtatapat na siya, isang puwersa ang pumihil sa kanya, at isang malakas na busina ng barko ang umugang. Mula sa malayo, naramdaman ni Adrian ang lahat. Sa huling pagkakataon, ginawa niya ang tama. Gamit ang kanyang tunay na pana, pinakawalan niya ang isang palaso ng purong pag-ibig hindi para paibigin si Maya sa kanya, kundi para basagin ang anumang natitirang mahika na humahadlang sa kanila ni Miguel. Ito ang kanyang pinakamalaking sakripisyo. Kasabay ng pagtama ng palaso, sumabog ang bote ng gayuma. Sa kinaroroonan ni Adrian, nawala ang lahat ng harang. Nagkatinginan sina Maya at Miguel, puno ng pag-unawa. Niyakap nila ang isa't isa at naghalikan. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagtapos sa wakas, at naging inspirasyon sa marami. Habang sina Maya at Miguel ay nagsisimula ng kanilang panibagong kabanata, puno ng pagmamahal at pag-asa, si Adrian naman ay naghahanda na sa kanyang pamamaalam. Tapos na ang 48 oras na kanyang itinakda. Hindi niya nakuha ang pag-ibig ni Maya, ngunit natagpuan niya ang kapayapaan sa pagtulong na maging maligaya ito. Ang mga bagay na nilikha niya sa pamamagitan ng mahika ang magarang kotse, ang penthouse ay unti-unting naglaho na parang usok. Alam niyang limitado na lamang ang oras niya sa mundo ng mga tao. Ngunit bago tuluyang umalis, hindi niya mapigilan ang sariling makita si Maya sa huling pagkakataon. Nagpanggap siyang may kailangan pang ayusin sa kanilang proyekto. Gusto niyang magpaalam ng maayos, itatak sa kanyang alaala ang ngiti nito. Ngunit sa harap ng masayang si Maya, naabala sa pagkwento tungkol sa mga plano nila ni Miguel, hindi niya nasabi ang kanyang nais. Naging isa na namang pag-uusap tungkol sa trabaho ang dapat sana'y pamamaalam. Hindi, napansin ni Maya ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Adrian. Pumasok siya saglit sa loob ng bahay para kunin ang mga dokumento. Paglabas niya, wala na si Adrian. Tanging isang maliit at puting balahibo na lamang ang dahan-daang lumapag sa sahig mula sa bintana. Pinulot ito ni Maya, nagtaka ng bahagya, ngunit hindi niya alam na iyon na ang huling bakas ng presensya ng diwata ng pag-ibig sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at linggo. Si Maya ang unang naglakas loob na sabihin ang mga salitang, "Mahal kita," kay Miguel nang walang pag-aalinlangan. Nagkaroon sila ng kanilang unang opisyal na date, simple lang, naglakad-lakad sa luneta, kumain ng fishball at sorbetes, naupo sa damuhan at nagkwentuhan hanggang sa lumubog ang araw. Puno ng tawanan, ng kaunting hiyaan, at ng purong kaligayahan ang sandaling iyon. Dahil sa kanilang biglaang kasikatan, isang malaking TV network ang kumumbinsi sa kanila na magpa-interview. Sa tulong ni Jasmine, na naging tagapamagitan at tagapayo nila, naging matagumpay at nakaaantig ang kanilang guesting. Marami ang na-inspire sa kanilang kwento ng pag-ibig na sinubak ng tadhana. Ngunit ang kaligayahan ay hindi laging walang katapusan. Habang isinasagawa ang follow-up interview sa loob mismo ng tiyan ni Tita Elena, biglang may tatlong hindi inaasahang bisita ang dumating.
Sila ay mga kinatawan mula sa konseho ng Mahika, seryoso at walang emosyon ang mga mukha. Maya Reyes, sabi ng pinuno, ang boses ay may bigat ng awtoridad. Dahil sa iyong kapabayaan, ang sikreto ng Mahika ay nalantad sa mundo ng mga tao. Ito ay isang malaking paglabag na may katumbas na parusa habang buhay na pagkakakulong sa aming dimensyon. Akmang lalapit na ang dalawang kasama para kunin si Maya nang mabilis na hamarang si Tita Elena. Hindi niya kayang hayaang mawalay sa kanya ang pamangkin na parang tunay na niyang anak, lalo na ngayong natagpuan na nito ang kaligayahan. Sandali, sigaw ni Tita Elena. Ako ang may kasalanan sa pagkawala ng mga sinaghiyas. Ako ang dapat parusahan, hindi siya. Nagulat ang mga miyembro ng konseho sa alok ni Tita Elena. Matapos ang sandaling pag-uusap, pumayag sila. Bibigyan ka namin ng 24 na oras para magpaalam, sabi ng pinuno. Hindi ipinaalam ni Tita Elena ang tunay na dahilan kina Maya at Nico. Niyakap niya lamang sila ng mahigpit, pinipigilan ang mga luha. Sa huling gabi niya sa mundo ng mga tao, ipinasa niya kay Maya ang mga natitirang kaalaman at sikreto ng kanilang angkan. Tiniyak niyang handa na si Maya na magpatuloy kahit wala siya. Pagkatapos, habang natutulog ang dalawa, binigyan niya sila ng huling halik ng pamamaalam bago siya nagtungo sa salamin upang harapin ang kanyang kapalaran. Ngunit nakita ni Maya ang isang maliit na note na iniwan ni Tita sa kanyang lamesa. May kakaiba sa sulat, sa mga salita. Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman. Agad niyang tinawagan si Miguel. Hinanap nila si Tita Elena kung saan-saan, ngunit wala silang makitang bakas. Isang matalik na kaibigan ni Tita ang hindi nakatiis at sinabi ang totoo. Nagtungo si Tita sa konseho para akuin ang parusa. Nang tanungin nila kung paano makakapunta doon, bigla na lamang itong nagdahilang mag-cur at nawala sa pamamagitan ng isang salamin sa bahay nito. Naintindihan ni Maya ang paraan. Desperada na si Maya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para mapansin ng konseho. Naglunsad siya ng isang malawakang promo sa tiyaan ni Tita Elena. Ibinebenta niya ng hayagan ang mga tiyaan na may tunay na mahiwagang epekto, pampatalino, pampaswerte, pampatulog. Inimbitahan niya ang media at mga vlogger. Naging national news ito. Muling nagkagulo ang mundo ng mga tao dahil sa lantad na paggamit ng Mahika. Gaya ng inaasahan, hindi ito pinalagpas ng konseho. Galit na galit silang lumitaw sa salamin ng tindahan. Sumigaw si Maya, humihingi ng pagkakataong makausap sila. Pumayag sila, ngunit si Maya lamang ang pinayagang tumawid sa kanilang dimensyon. Doon, sa malamig at marangyang bulwagan ng konseho, nakita ni Maya si Tita Elena na nakakulong sa isang kumikinang na puwersa. Nakita niya ang pormal na hatol. Dinala siya sa harap ng pinuno ng konseho. Lumuhad siya, nagmakaawa na siya na lamang ang ikulong. Ngunit matigas ang pinuno. Ang batas ay batas. Kung kaya kung ayusin ang lahat ng gulong na idulot ko, tanong ni Maya. Kung kaya kung ipaalala sa mga tao na kalimutan ang Mahika. Papakawalan niyo ba ang tita ko? Napataas ang kilay ng pinuno, tila interesado ngunit hindi naniniwala. Isang hamon na mahirap tuparin para sa isang tulad mo. Ngunit sige, kung magagawa mo iyan, palalayain ko siya. Subukan mo. May bagong pag-asa, bumalik si Maya sa mundo ng mga tao. Ngunit hindi niya sinabi kina Miguel at Nico ang mapanganib na kasunduan. Sa halip, dinala niya si Miguel sa dati nilang tagpuan sa eskwelahan. Muli niyang ginawa ang eksena ng pag-iyak niya noon sa CR. Ngunit ang mga luha niya ngayon ay totoo luha ng takot, ng pasasalamat, at ng pamamaalam. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin para mailigtas ang kanyang tita, at alam niyang ito na marahil ang huli nilang pagkikita bilang sila. Nakiarte lang si Miguel. Inalo siya gamit ang mga pamilyar na salita, hindi alam ang tunay na bigat ng sandaling iyon. Pagka-uwi ni Miguel, masaya niyang ibinalita kay Tito Benjo ang kanyang plano, mag-iipon siya ng pera para pakasalan si Maya. Ang balitang ito, sa halip na magdulot ng tuwa, ay lalong nagpabahala kay Tito Benjo.
Bigla niyang naalala ang pagtatanong ni Maya tungkol sa tsaang pampalimot. Hindi niya ito pinansin noon, akala niya'y simpleng kuryusidad lang. Ngunit ngayon, pinagtahi-tahi niya ang mga pangyayari. Tinanong niya ulit si Maya tungkol dito nang sila'y magkita muli. Doon umamin si Maya sa kanyang plano, iinumin niya ang pampalimot para makalimutan siya ng lahat ng tao sa mundo. Kapag wala nang nakakaalala sa kanya, mawawala na rin ang ebidensya ng lantad na paggamit ng mahika, at mapipilitan ang konseho na palayain si Tita Elena. Isasakripisyo niya ang kanyang sariling pag-iral, ang kanyang mga alaala sa isip ng lahat, para sa kaligtasan ng kanyang tita. Nang malaman ito ni Tito Benjo, agad niyang tinawagan si Miguel. Halos mabaliw si Miguel sa narinig. Hindi niya papayagan si Maya na gawin iyon. Muli siyang sumakay sa kanyang motor, pinaharurot ito papunta sa eskwelahan, kung saan niya hinalang gagawin ni Maya ang plano. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang voice recorder, at nagsimulang magsalita binabanggit ang lahat ng detalye tungkol kay Maya, ang kanilang mga alaala, ang kanyang pagmamahal, paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan nito, umaasang kahit papaano'y may manatili sa kanyang isipan, umaasang malalabanan niya ang bisa ng tsaa. Maya Reyes, ang clumsy mong ngiti, ang halo-halo, ang keychain. Mahal kita, Maya, huwag mo akong kalimutan, huwag. Ngunit pagdating niya sa eskwelahan, wala si Maya. Tama ang hinala niya, sinadya ni Maya na ibigay ang maling impormasyon para hindi siya mapigilan. Sa mga sandaling iyon, si Maya ay nasa rooftop ng isang mataas na gusali sa Makati, pinagmamasdan ang kumikinang na syudad sa huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang luhang palm attack sa kanyang pisngi. Bumulong siya ng palm sa hangin para kay Miguel, kay Tita Elena, kay Nico, kay Bea, sa lahat ng naging bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos, buong tapang niyang itinaas ang isang maliit na tasa na naglalaman ng madilim na likidong kulay ube ang tsaang pampalimot. At walang pag-aalinlangang ininom ito hanggang sa huling patak. Nagpatuloy si Miguel sa paghahanap. Pumunta siya sa CR ng eskwelahan, umaasa pa rin. Ngunit paglabas niya, biglang nagbago ang lahat. Ang matinding pagnanais na mahanap si Maya ay biglang nawala. Ang natira na lamang ay isang pakiramdam ng kahungkagan, isang malalim na lungkot na hindi niya maintindihan ang pinagmulan. May kung anong kirot sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang luhang hindi niya alam kung bakit palm attack, at mabigat ang mga paang naglakad pa uwi. Naramdaman agad ni Maya ang epekto ng tsaa. Para siyang naging hangin. Ang mga taong nakakasalubong niya ay dumadaan lang na parang hindi siya nakikita. Walang nakakakilala sa kanya. Ang sakit ng pagiging makalimutan, ng pagiging mag-isa sa mundong dati puno ng mga mahal sa buhay, ay halos hindi niya makayanan. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang magsimula muli. Para sa sarili niya, para sa sakripisyo ni Tita Elena. Nag-apply siyang muli sa dati niyang kumpanya. Nakita niya ulit si Bea at ang iba pa niyang katrabaho. Masakit makita ang mga pamilyar na mukha na tumitingin sa kanya na parang estranghero. Ngunit ginamit niya ang kanyang galing at determinasyon. Muli siyang natanggap. Madalas siyang bumibisita sa tsaa ni Tita Elena. Si Tita Elena ay nakalaya na nga, ngunit tulad ng inaasahan, wala na itong maalala tungkol kay Maya. Ganoon din si Nico. Masakit man, tiniis ni Maya. Nakipagkaibigan siyang muli sa kanila, bilang isang regular na customer, bilang isang bagong kakilala. Unti-unti niyang ibinabalik ang mga koneksyon. At patuloy siyang umasa na muli silang magkikita ni Miguel. Paulit-ulit siyang nagbobok ng delivery gamit ang iba't ibang pangalan, umaasang si Miguel ang magde-deliver. Ngunit laging bigo, ang hindi niya alam, si Miguel, sa kabilang banda, ay patuloy ding nakakaramdam ng isang malaking kakulangan. May hinahanap siyang hindi niya mapangalanan. Ang keychain na milk tea ay lagi niyang dala, hindi niya alam kung bakit, ngunit nagbibigay ito sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Hanggang isang araw, ang tadhana ay muling kumilos.
Nakatanggap si Miguel ng delivery bookang papunta mismo sa opisina kung saan nagtatrabaho si Maya. Nang makita niya ang pangalan ng nagbook, Maria Reyes, at ang maliit na profile picture sa app, isang pamilyar na larawan ni Maya, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang pamilyar na sakit at pangungulila ang kanyang naramdaman. Ngunit bago pa siya makatawag para kumpirmahin, isang notification ang lumabas, bukang cancelled. Si Maya, sa pagkainip dahil matagal dumating ang rider at may hinahabol na deadline, ay nag-cancel at nag-book ng iba. Sa pangalawang pagkakataon, nagkasalisi na naman sila. Pagdating ni Maya sa opisina, sinalubong siya ng sorpresa. Ang mga kaopisina niya ay may hawak na mga party poppers at isang malaking banner, "Congratulations, Maya." Ang kanyang ideya pala mula sa job interview ay inaprubahan na ng kliyente at naging isang malaking tagumpay. Bilang selebrasyon, nagpa-deliver sila ng paborito ng lahat, Jollibee Chicken Joy. Habang masaya silang kumakain, sa gitna ng tawanan at biruan, napansin ni Maya ang isang maliit na nakatuping papel sa loob ng isang piraso ng manok na kanyang kinuha. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ito ay isang maliit na flyer, o mas tamang sabihing, isang wanted poster na gawa-gawa lamang. May guhit ito ng isang babae na may kulot na buhok, malalaking mata, at isang matamis na ngiti kamukang kamukha niya. Sa ilalim nito ay may nakasulat, "Hinahanap, isang napakahalagang tao na hindi ko maalala kung sino. Kung nakikilala niyo siya o kung ikaw ito, please contact." Nakasulat ang numero ni Miguel. Nanlaki ang mata ni Maya. Siya ang hinahanap ni Miguel. Kahit nakalimutan na siya nito, ang puso nito ay patuloy pa ring naghahanap sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng opisina, nilaibat ang tingin sa paligid, umaasang makita si Miguel. Ngunit wala siya. Ang pag-asa at pagkadismaya ay muling nagumpugan sa kanyang dibdib. Tumakbo siya papasok sa pinakamalapit na CR ng building at doon humagulgol. Sakto namang may kumatok mula sa labas ng kubikulo. "Miss, ayos ka lang ba dyan? May problema ba?" Ang boses na iyon. Ang boses ni Miguel. Nanginginig na pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha at dahan-daang binuksan ang pinto. Nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang natigilan. Hindi na napigilan ni Maya ang sarili. Lumapit siya at niyakap ng sobrang higpit si Miguel, ang mga hikbi ay muling kumawala sa kanyang dibdib. Nagulat si Miguel sa biglaang pagyakap ng babaeng estranghero. Ngunit sa halip na itulak ito, isang kakaibang pakiramdam ng pagiging kumpleto, ng pagkapamilyar, ang kanyang naramdaman. Niyakap niya ito pabalik, hinahagod ang likod nito. "SHHH, tahan na, okay lang yan, nandito ako." Hindi nila alam, ang pagkikitang iyon ay hindi isang simpleng pagkakataon. Kanina lamang, nang palabas na sana si Miguel ng building, isang lalaki, si Adrian, mula sa kabilang dimensyon, ang aksidenteng nakabunggo sa kanya, natapunan ng Diyos ang kanyang malinis na uniporme. Napilitan siyang bumalik sa CR para maglinis, na naging dahilan ng kanilang muling pagkikita. Ang tadhana, sa tulong ng isang nagmamahal na diwata, ay muling gumagawa ng paraan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang magkita sila sa CR. Sa tulong ng mga maliliit na aksidente at coincidence na kagagawa ni Adrian mula sa malayo, at higit sa lahat, dahil sa kanilang sariling pagsisikap at sa hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila, unti-unting naibalik ni Maya ang kanyang buhay. Naging matagumpay siya sa kanyang karera. Muli niyang naging matalik na kaibigan sina Bea, Tita Elena, at Nico, kahit na ang mga ito ay wala pa ring maalala sa kanilang nakaraan. At ang pinakamahalaga sa lahat, sila na ulit ni Miguel. Kahit walang alaala, ang natural na atraksyon, ang pagiging komportable sa isa't isa, ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila, ang lahat ng ito ay nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang nasa alaala, kundi nasa puso.
Mas lalong minahal ni Maya si Miguel nang matuklasan niyang ang keychain na milk tea ay hindi nito inaalis sa susi ng motor, iniingatan na parang isang kayamanan, kahit hindi nito alam kung bakit ito mahalaga. Dumating muli ang kaarawan ni Maya. Lingid sa kanyang kaalaman, nagplano sina Bea at Nico ng isang malaking sorpresa. Inimbitahan nila si Maya sa tiyan ni Tita Elena para sa isang simpleng salo-salo raw. Pagdating ni Maya, nagulat siya nang makitang napakaganda ng ayos ng tindahan, puno ng mga lobo at bulaklak, ngunit wala siyang makitang ibang tao maliban kay Tita Elena na nakangiti sa counter. Akmang tatanungin niya kung nasaan ang iba nang biglang may humawak sa kanyang paa mula sa ilalim ng isang mesa. Sa gulat at takot, malakas niyang nasipa kung sino man iyon. Aray ko naman, mahal. Isang pamilyar na boses ang umaray. Dahan-daang lumabas mula sa ilalim ng mesa si Miguel, nakasuot ng nakakatawang maskara, habang hawak ang bahaging nasipa niya. Kasunod nito, biglang nagsulputan mula sa kung saan-saan sina Nico, Bea, Jasmine, na naging mabuti na nilang kaibigan, Tito Benjo, at lahat ng kanilang mga kaibigan, sabay-sabay na kumanta ng Happy Birthday. Naiyak si Maya sa tuwa at sorpresa. Niyakap niya sila isa-isa, matapos ang kantahan at pag-ihip ng kandila sa kanyang paboritong ube cake, nagsimula na ang kasiyahan. Kainan, tawanan, at mga laro. Ang huling laro ay isang variation ng Spin the Bottle, kung saan ang matatapatan ay iinom ng isang shot ng espesyal na lambanog na inihanda ni Tita Elena. Walang nakapansin, maliban marahil kay Tita, sa bahagyang berdeng kislap sa ilalim ng bote ang natitirang bakas ng kontra-gay uman na natapon doon 6 na buwan na ang nakararaan. Sa huling pag-ikot, ang bote ay huminto at nakaturo kay Maya. Handa na siyang uminom nang biglang inagaw ni Miguel ang shot glass. Ako na lang iinom para sa iyo, mahal, sabi niya at akmang iinumin ito. Ngunit mabilis na kinuha pabalik ni Maya ang baso. Hindi. Kaya ko to. Birthday ko naman sabi niya sabay tungga sa laman ng baso hanggang sa maubos ito. Pagkatapos niyang uminom, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa buong tindahan. Lahat ng mga bisita sina Tita Elena, Nico, Bea, Jasmine, Tito Benjo, at lalo na si Miguel ay biglang natigilan, nakatitig kay Maya na may halong pagtataka, pagkalito, at tila may kung anong biglang naalala. Nakita ni Maya ang reaksyon nila. Bigla niyang naalala. Ang lambanog. Ang tapayan. Ang kontra-gay uman na natapon. Ang sinabi ni Tito Benjo noon tungkol sa epekto nito kapag may nakakita sa pag-inom ng pampalimot, nakabaligtaran pala ang epekto kapag kontra-gay uma ang nainom. Ito na ba iyon? Parang isang malakas na agos ng kuryente. Ang mga nawawalang alaala ay biglang bumalik sa isipan ng lahat ng naroon na naapektuhan ng mga nakaraang mahika. Naalala ni Miguel ang lahat-lahat, ang gay uma, ang pagkahumaling, ang pagkawala ng alaala, ang sakripisyo ni Maya sa pag-inom ng kontra-gay uma, ang pagmamahal niyang nawala at ngayon ay buong-buo nang nagbabalik. Naalala ni Tita Elena ang kanyang pagiging babaylan, ang mga sinaghiyas, ang kanyang pag-ako sa parusa, at ang pagmamahal niya sa kanyang pamangkin. Naalala ni Nico at Bea ang mga kakaibang pangyayari, ang mga lihim na kanilang nalaman. Unang nakabawi si Miguel. Hindi niya napigilan ang mga luhang bumalong sa kanyang mga mata. Tumakbo siya palapit kay Maya, niyakap ito ng sobrang higpit na halos hindi na ito makahinga. Maya, mahal ko, naaalala ko na. Naaalala ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Kasunod nito, lumapit na rin sina Tita Elena, Nico, Bea, at ang iba pa nilang mga kaibigan. Isang malaking group hug ang nabuo, puno ng mga tawa, iyak, at mga salita ng pagmamahal at pag-unawa. Ang tunay na pag-ibig, na sinubak ng mahika, ng paglimot, ng sakripisyo, at ng tadhana, ay sa wakas nanaig. Sa gitna ng yakap ng kanyang mga mahal sa buhay, ngumiti si Maya ng pinakamatamis at pinakamasaya niyang ngiti.
Alam niyang ang kaligayahang kanyang natagpuan ay hindi na muling mawawala pa. Ito ay totoo, ito ay wagas, at ito ay magpakailanman. At sa isang malayong sulok ng kalawakan, isang anino na may mga puting pakpak ang tahimik na nakangiti. Ang huling misyon ng diwata ng pag-ibig ay hindi ang paghiwalayin sila, kundi ang maging saksi sa walang hanggang kapangyarihan ng tunay at tapat na pagmamahal. Siya'y dahan-daang naglaho sa liwanag, iniwan ang mundo ng mga tao upang isulat ang kanilang sariling walang katapusang kwento ng pag-ibig.